Kasi Never. pwede yung sa Facebook, you can click my profile and then you can click search. Pwede may search yung mga Facebook post ko, mga Twitter post ko. Paghanga, definitely wala. Ako lagi, issue-based. Kunwari, may maganda Okay. siyang ginawa on a certain policy or issue, I would say okay to. Pero lagi kong i-frame, kahit balikan mo yung mga lumang post ko, kahit bago pa siya manalo, sabi ko, kahit manalo siya, kahit madami siyang gawing maganda, kung magkakaroon siya ng war on drugs, na papalpak, kasi sa buong mundo walang war on drugs na nagwagi against drugs. It's not Oo nga, really, oo. ano lang siya, maganda lang siya pakinggan. Maganda lang talaga siya pakinggan. Madami talagang tao na bibilib sa'yo, mapapaniwala sa'yo. Pag sinabi mo, papatayin mo ito, mawawala ang droga. But it has never worked. War on drugs. When we say war on drugs, violent. When we say war on drugs, ang focus mo, drug pusher, drug addict. It doesn't work. Ang nag-work in other countries na nag-move from war on drugs, yung health-based approach. Halo-halo, no? Merong some legalization, Rehabilitation. some decriminalization, and then rehabilitation. Kasi yung sa legalization, madami ng illegal drugs na dati akala natin masama talaga. Pero ngayon, it can be recreational, like marijuana. Diba? I just have to discuss this kasi natanong mo na eh. Ang problema kasi pag criminal kapag criminalize ang marijuana, una, meron ng science that says it can be legitimate depending on, of course, proper medical advice din. Anything naman, if too much, can be a bad thing, no? Lalo na yung mga legal drugs ngayon, no? You can also abuse drugs that are legal right now. But sa marijuana, it can also be bad for you if you overdose, if you become addicted to it, yes. But recreational siya. Why do I stress that? I stress that kasi kapag ang pulis busy na manghuli ng marijuana, gumagastos ang taong bayan. Pag nilegalize mo yan na may recreational aspect, pero regulated hindi tayo gumagastos para hulihin. Kumikita pa ng taxes yung tao. So, ang point ko dyan of course yung cocaine, shabu, yan mga illegal drugs yan. We should really control those things. Pero ang point ko is, kailangan multidimensional yung approach. May health base, merong criminalization, merong decriminalization, merong legalization. So, isang basket. Ngayon, ang related nito kay Duterte, never ako naghanga kay Duterte kasi alam ko hindi siya gagana. Bago pa siya manalo, sinabi ko na yan, kahit na ano pang gawin ng iba na maganda, federalism, anti-corruption, etc., I knew na the war on drugs would be bloody. And for what? Babalik din ang drugs pag nawala siya or magmamahal at titindi lalo ang drug trade. By the way, akala ng mga tao bumaba ang drugs under Duterte. We have to clarify, hindi. Ano lang yon? Perception or illusion yon. Totoo na mas safe maglakad noong panahon ni Duterte ng gabi kasi nga hindi out in the open yung mga drug pusher or drug trade. But that doesn't mean na wala sila. They just went underground. Tumaas ang presyo per gram ng cocaine or ng shabu noon. At hindi ako expert dyan Ang nagsasabi niya noon was PIDEA. Tsaka panahon ni Duterte yan hindi yan ngayon lang. Noon pa sinabi nila, tumaas ang presyo ng drugs and nakikita natin yung smuggling, yung shipment, tonelada, panahon ni Duterte yun yung magnetic lifter, yung mga customs, hindi nawala. So, hindi pwedeng sabihin na may dinulot na maganda yung war on drugs kasi hindi nawala ang drugs. Mas wala namang nahuling yung malaking drug walang nahuling big fish, di ba? Parang sa corruption ngayon, kung walang mahuling big fish, hindi din tayo masisiyahan. Pero so far, mayroong kaso kay Zaldico. Antayin natin yung ibang kaso. But if going back, napahaba ako Kung ang question ay humanga ba ako kay Duterte, I never voted for him. I criticized him as early as his campaign. Okay. Original. Medyo magyayabang tayo ng onte, Mayor Vico.
original tayo na anti-Duterte kasi noon, sobrang hirap magsalita ha, against Duterte. But, Oo. naitawid natin. Si Richard Heydarian, original din yan. Ako, original ako. Medyo yung iba nakasabayan namin noon, medyo nawala na. Yung mga hindi anonymous pages ha, kami ni Heydarian, pagmumukha talaga namin, hinaharap namin na we criticize the presidents. So far, buti na lang, walang nangyaring masama, di ba? Thank God. But, pero mahirap yung panahon na yun, noon. Ang tag dito, ay, isama natin si yung isa sa mga host dito sa Birahan PH attorney. Pakilala ko sa'yo si Tol Nyolo. Ayan, asan na ba? Oy, Oy, gumitna ka! Nakakaya kay attorney. Hello, attorney! Ayan Ayan si Nyolo. Sikat yan. Hindi, sikat na si attorney. Idol ko yan eh. Naka-ano ba to? Naka-VR, naka-virtual avatar? Hindi po, ganyan po talaga Uy, ako. urig yan, attorney! Ganyan po to. Pinanganak ako ng nanay ko, ganito na po talaga eh. Handsome, good looking. Ayan. Parang hindi ako maniniwala kasi hindi ako sobrang tanda. Alam ko na may mga VR eh. Yan. Ano po, bali ganito po kasi yung ano ko eh, yung way of vlog ko, ganito yung ginagamit ko. Pero dun sa Vengador, hindi po ako nakaganito. May Vengador po kasi. Yung isang attorney, welcome ha. Akala namin hindi mo na kami pupuntahan eh. Naka-schedule naman tayo eh. Oo nga eh, kala namin wala no pare no. Oo nga eh. Hindi kasi parang, hindi may ang madami rin kasi kami nakapila, attorney. Sikat na rin kasi kami. Hindi, joke lang. Hindi si attorney si Senator Trillanes, in-interview namin dito. Then attorney Claire, tapos si attorney Bueno. Ayan. Bakit wala kayong ini-interview na DDS? Hindi. Ayaw eh. Pwede. May rekomendasyon ka ba? Anuhin namin. Try namin. Tsaka ano eh. Tsaka hindi kaya nila, hindi namin level yung utak nila eh. Hindi level eh. Hindi, attorney, nga pala, gusto ko lang matanong to. Kasi bilang kakamping, sabi ko nga, kasi nakaraan, inaamin ko, nagalit ako sa vlog ko. Nagalit ako sa ibang kakamping, kasi yung parang minsan, may ibang kakamping na akala mo alam nila at yung parang hindi sila, yung ungrateful sila, alam mo yun? Yung parang tinatawanan lang nila si Presidente, yan kasi, yan binoto nyo. Pero hindi naman nila alam na etong si BBM, kahit papano, yung mga ninanais ng kakamping, kahit paano naman, natugunan ni BBM eh. Mali ba ako doon, attorney? Hindi ka mali doon. Kaya nga madami din. First 2 years ni BBM, madami namang mga kakamping na actually, mga nakakausap ko who would say they're happy with BBM. Ang unang-unang issue kasi dyan na umokay sa mga kakamping yung sa West Philippine Sea. Diba? So, okay yung galaw ni Pangulo dyan. So, medyo na-satisfy yung mga kakampings nung first 2 years. Aside from that, syempre, which is kinakagalit ng mga DDS, di ba? Napakulong mo si Pangulong Duterte tsaka si Kibuloy. So, home run yan eh. Bumilib. Syempre din yung ibang mga kakamping doon. Yung mga hindi naman bumibilib kay PBBM, ano kasi yun eh, syempre, nandun pa din kami sa yung ibang mga kakamping, madami pa din kasi syempre yung issues si PBBM noon pa. So, ang tanong lang kasi ngayon is magpo-focus ba kami sa nakaraan or dito na tayo sa present, sa kasalukuyan kung saan sobrang gulo, kailangan mamimili talaga kami. Yun ang pansin ko like kahit ako, diretsahan, ano yan, araw-araw kong pinag-iisipan yung posisyon ko sa administrasyon. Meaning, will I support it? Will I be less critical of the admin? Will I focus on the Duterte or the anti-Duterte na mga messaging or story? Ano yan? It's a constant assessment on my part. Ano yung kailangan kong gawin. So ako, I'll be honest, kahit marinig yan ng mga DDS, kasi yung mga ibang DDS, syempre, na natatawa din sa akin or nagagalit, quote-unquote, kasi bakit hindi ko daw tinitira si BBM. Ako naman,
mas malaking problema ang mga Duterte. Kunwari ano man problema kay BBM, sa tingin ko kasi pwede yang maresolusyonan sa democracy. Kung ano mang pagkukulang ni PBBM, mas kaya siyang singilin. Ang Duterte kasi, panahon ni Duterte, ni Rodrigo Duterte, di ba? At sa panahon ni Sara, kung siya yung magiging Pangulo, babalik tayo dun sa yung demokrasya na peke, yung demokrasya na matatakot yung mga tao magsalita. Kasi ngayon, tingnan mo, yung mga DDS, kaya-kaya nila magsalita, di ba, ng sobrang manghang, kasi hinahayaan sila. Di ba, hindi sila pinag-iinitan, hindi sila parang takot na papatayin sila. Ngayon, hindi ka naman matatakot na papatayin ka porket nagsasalita ka, di ba? May kalayaan silang magsalita eh. Correct. Panahon ni Duterte ako, may mga takot ako. Baka either papatayin ako or ipakulong ako, gawan ako ng peke na kaso, tulad si De Lima or si Trillanes. Maliit lang ako na tao pero iniisip ko na yun noon. Ngayon, yung mga DDS, mas pwede sila magsalita. Diba, hindi naman sila, siguro sabihin nila yung sa house, inapi-api sila. Walang yun kumpara sa Mga binabanat nila. Diba, walang yun sa paghihigante ng mga Duterte. So kaya pag Duterte nakaupo sa 2028 or kung yun yung mangyayari, yun yung sa akin pinakamalaking problema kasi mawawalan yung karapatan natin na magsalita. Hindi nila ako maloloko na pwede namang magsalita nung panahon ni Duterte. Walang maniniwala doon. Tsaka dito, attorney, itong administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, dito ko lang makakita na yung kulay is pwede lahat, di ba? Nakita mo yung administrasyon niya, may pink, may dilaw, may Duterte. Di ba? Sa sobrang laya niya nga kumuha, minsan naaahas na siya, di ba? Alam naman natin yan. Di ba? Sa gabinete. Sa gabinete Pero tapos kung ano niya pa ngayon, 'di ba? ES niya si Ralph Recto. 'Di ba? Medyo may dugong dilaw. ano rin 'yan. May Dilaw dugong yun. dilaw. Hindi yung dilaw. Ano yun? Dugong tax. Dugong buwis. Dugong buwis yun. Di ba? Di mo malalaman si attorney talaga medyo critical Alam ko, yun. attorney, dilaw yan. Kasi di ba yung sa EDSA, tsaka yung sa, ano ba to? Basta yung Ayoko kasi sabihin dilaw si Ralph Recto kasi pag naalala ko yun, ang naalala ko lang EVAT, Clean Law, Create Law, yung bagong ngayon, digital EVAT. Kunwari, kayo kumikita kayo sa YouTube, ako kumikita ako sa Facebook, sa mga sinusulat ko, may value added tax. Ralph Recto yun. Kaya nga Wala ayun nga yung sinasabi natin, attorney. Pero ikaw ba, pare, yung dumako tayo dito sa attorney. Sa tingin mo, Uy, ako muna! May tanong ako! Sige. Attorney, ano ba? Kukunin lang ako. Alitan tayo! Ikaw muna. Huwag kang alis, uy! Attorney, anong mo? Kukunin lang ako. Sige, kunin mo na. Pogi ng kasama natin, attorney attorney, may tanong ako. Ang tag dito, yung may gusto ka ba, anong gusto mong project ni PBBM? Magugulat ka, hulaan mo. Meron akong gusto na ginawa niya. Na ginawa ni PBBM? Mahawakan mo, makikita mo, makulay siya, tapos nasa parehong syudad siya kung saan may ginawa si Duterte na akala nila maganda pero pangit para sa kalikasan, natatapakan, nabibisita, tuwang-tuwa yung mga DDS. Pero sa totoo lang, dapat buwagin yun yung kay Duterte. Ito, parehong syudad, mas maayos, mas maganda. Totoo, explore ko na yan, hindi ko Nakakabalik ka ba ng Pilipinas? Nakabisita ka ba dito? hindi pa, medyo matagal na, 2 years na, 2 or 3, gano'n, magti 3 years na. Medyo bago lang, yung Esplanade. Okay, oo nga. Sa Maynila. Maganda.